Hay, nako, sobrang init ngayon. Bakit kaya? Talaga namang kahit walang ginagawa ay talagang pagpapawisan ka. Ay nako, magkakamatayan yung ating tanim sa ating bakuran. Nandito ngayon tayo sa bayan, sa sports complex ng Sablayan upang samahan ang mga kumuha ng ayuda galing sa gobyerno. At salamat at mayroong ganitong programa ang ating gobyerno, ang MSWD or DSWD, para sa mga taong nangangailangan. At pagdating natin sa bahay, ayun, mga ilang minuto ay biglang umulan. April 26, Friday, ang ikalimang buwan ng ating channel mo to. At ngayong April 25, 6 p.m. or 5:55 p.m. ay ating i-document ang ating ginagawa habang ating espesyal na pag-aaralan ang mahalagang topic natin sa hapong ito. Ginawa mo na lahat, nagsikap ka, ang sipag-sipag mo, hindi ka nagpapatalo sa mga pagsubok sa buhay, pero hirap na hirap ka pa rin. Katulad ng mga basurang ito, wala ka pa rin kwenta. Ang lungkot pa rin ng buhay mo at isa kang basura. Pero tatandaan mo, basura man ang tingin mo sa sarili mo sa oras na ito, ikaw ang magpapataba ng papaya na ito. Nangangulugan, may halaga ang iyong buhay. Katulad din ng tahi ng kambing na ito at mga iba. Sa tingin ay walang halaga. Pero ito ang ating itatabon sa mga basurang balat ng saging na ito at iba pang mga balat ng gulay upang patabain ang papayang ito. Halika, magkwentuhan tayo para sa special na edition ng ating vlog ngayong ikalimang buwan ng channel Moto. Dahil kakatapos ng malakas na ulan ulit ngayon, kakatapos ng ulan ng isang araw na malakas at ngayon ay mas malakas pa, ay minabuti kong samantalahin ang ulan na iyon na simbolo ng pagpapala upang lalo natin pagandahin ang ating garden. Ang ilalim ng papayang ito ay ganito rin ang component ng basura, inang kambing, ipot ng manok, ipot ng pato, at mga balat ng saging at balat ng iba pang mga prutas at gulay. At ating tinabunan na katulad nito. At ito sila ngayon. Pagkatapos ng ilang linggo ay malalaki na. At inaasahan ko, sa ilang mga araw o buwan pa, ito'y mamumunga na sapagkat ito'y mga dwarf papaya. Para sa mga karagdagang impormasyon, ay pwede niyong bisitahin ang ating vlog sa mga nakaraan. Ako'y naniniwala na kapag ang buhay natin ay parang dumaraan tayo sa mga tagtuyot, ibig sabihin walang pagpapala na dumarating sa atin. Iyon ay preparasyon upang tatanggapin natin yung pagpapala na darating. Tulad ng tagaraw, nagpakasipag tayo nagtanim ng mga dwarf papaya na ito para ating didilikan, at ngayong naghihintay ng tagulan at ng pula ng habok ay sila ay lumalaki na. At ang kanilang paglaki ay talagang nakakatuwang tingnan, nakakainggan niya. At pansinin po ninyo, ito po ay kapaki-pakinabang. Ayan na po, siguradong lalaki na po yan. Dadako naman tayo dito sa mga okra. Itong mga okra dati ay maliliit pa pero lumalaki na. At inaasahan ko sa darating na panahon ay katulad din sa kabila na ating mga okrahan na magtutubo na. Dito na po tayo sa ating mga kamatis at bataw. Malalaki na itong bataw, parang kailan lang. Ganyan po kasi sa buhay ng tao. Kinakailangan lang nating maging mapamaraan. Gagawin natin yung pinakamabuti sa araw-araw natin. Hindi natin namamalayan yung ating ginagawa ay magkakaroon na ng saysay. Sapagkat sa darating na panahon, sa tamang panahon, ay mabibiyayaan tayo, maririwardan tayo. Sapagkat lahat naman ng ating ginagawa ay may katumbas yan na darating. Kung pangit ang ating ginagawa, pangit din ang darating. Pero kung tama, tama din ang darating. Kaya dapat maging handa po tayo sa ano pang darating. Pero sa paghahanda, gawin mo lang yung pinakatama. Huwag kang matakot na humarap sa mga mahirap na mga pagkakataon. Dahil ang mahirap na pagkataon ay lagi nang tatandaan preparasyon yan sa mas magandang pagkakataon. Katulad ng channel Moto na ito. Sa ngayon po ay 287 na po ang ating subscriber. Ngayong 1 day before 5 months. Sapagkat nag-start tayo ng November 26, ngayon po ay April 25. Pagka-upload po nito, dahil bukas pa po ito may upload, ay 1 month na po, 5 months na po tayo.
Opo, nagsimula tayo sa 0 subscriber at ngayon ay natutuwa po ako sapagkat meron na po tayong 287 subscriber. Going to 300 subscriber na po tayo. At yun po yung ipinagagalak kong ibalita sa inyo. Ikaw na nanonood ngayon, kung hindi pa ikaw nakasubscribe, ay ini-invite kita upang makita mo ang journey natin. Na hindi po lahat ng nangyari sa buhay natin ay maganda. Katulad mo, parehas lang tayo siguro na dumaan din sa mga pagsubok. At ngayon ay utay-utay tayong bumabangon. Dahil ako naniwala, sa tamang panahon ay aanihin natin ang ating pagpapagal, yung ating ginagawa araw-araw. Ngayon hindi ko pa masyadong nakikita ang result ng ating pagbubuo sa social media o sa YouTube na channel mo ito. Kapagkat kung kunti pa lang nagsusubscribe, hindi pa namomonetize, na yun naman ang isa nating target para mamonetize. Pero hindi mangyari yun kung hindi tayo nakaka-inspire. Kaya nga po simula nung tayo nagtayo ng channel mo ito, ay nagsisikap tayo na mag-improve yung ating sarili sapagkat mahirap maka-inspire kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi inspirado. Kaya ang ginagawa ko lagi ay nag-iisip ako kung paano i-improve ang sarili ko para matulungan ko rin mag-improve kayo. At yun po yung purpose kung bakit tayo nagbablog. At kung papansinin nyo po ay halos araw-araw tayong nag-upload kasi yun ang ating goal. Sa loob ng isang taon, nung nag-start po akong mag-tayo ng YouTube channel, ay ang goal ko po ay on or before 1 year ng ating channel mo to ay mamonetize na po tayo. At ang isa sa aking target ay maka 365 na ako on or before. At sa ngayon po ay around 200 na or almost 200 videos na ang ating na-upload after 5 months. Kasama na po ang mga shorts doon. At yun po yung malaking achievement na sa akin. Bagaman may mga panahong nagpubos po tayo ng ilang oras para ihanda, i-edit lahat ng ating mga video, ay kukunti naman nanonood, pero okay lang po. Sapagkat yun ay bahagi ng development po natin. Katulad din ng gulayan na ito. Itong gulayan na ito ay nung una parang wala namang nangyayari. Pero ngayon ay nakikita ko na ang development nito. At yung development nito ay inspiration po para lalo ko pang pagbutihin ang ating ginagawang ito. Kaya nga po, araw-araw po natin itong kinukultivate. Kung kailangan gamasan ay ginagamasan po natin para yung mga tanim natin ay lumago. Katulad dito, may nakatanim po ditong talong at patula ay sinisikap po natin para pataba ito. Yan, ibabaon po natin yun para pataba natin nila. Pagkatapos natin itong mga talong dito ay gaganda dahil umulan na po. Babagya po ng sunod-sunod na blessing ito. Gaganda na po yung ating mga halaman dahil naulan na po ng 2 beses na po. Ngayong linggong ito, ng isang araw ay umulan na naman. At ngayon ay umulan na naman. Kaya itong mga talong na ito ay ipiprepare na natin para ito ay maglatihan na po. Ayan. Marahil ng mga nakarang araw ay talagang kahit nadidiligan ay hindi lumalaki dahil talagang mainit. Pero ngayon at naulan na, ako po ay naniniwala na itong mga ito ay tuluyan ng laki. Ibabaon po natin yan. Ayan po. At ganyan po talaga sa buhay ng tao. Tatandaan po natin. Sa buhay ng tao ay dadaan at dadaan tayo lagi sa pagsubok. At yan po ang nais kong itatak sa isip natin na yung mga pagsubok na yan ay palamuti lamang yan ng buhay. Kung ano man ang pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, hindi ko alam yun. Kung ano man yan, ikaw ang nakakalam ng pagsubok mo. Pero yung pagsubok mo na yan, tatandaan mo, kayang-kaya nating labanan yan. Ikaw, kayang-kaya mo pong labanan yan. Huwag kang patatalo diyan. Gawin mong pataba yung mga pagsubok na yan. Ako, yan ang ating paniniwala. Dahil sa ating paggugulayan dito, yung mga basura natin ay nagsisilbing inspirasyon natin. Ito lahat basura, itong mga lupa na ito eh. Pero tingnan naman po ninyo, ang ating mga alaga ay sobrang kapakipakinabang na. Ang ating mga okra ay hindi na nga natin maubos ang mga bunga yan. Marami na pong nagulangan ng mga bunga, hindi na po natin nakuha. Bagaman halos araw-araw ay may mga bumibili na rin. At hindi lang halos araw-araw na nga. Kanina lang ay may bumili na naman. Ay hindi pa rin talaga maubos. Pero okay lang yun. At least yung mga natira na yan ay pwede natin gawing binhi. At itong mga patulaw, patuloy ng lumalaki at mayroon na rin ulit pwedeng anihin. At marami na nga po tayong naaning mga patula. Kaya nga ang buhay mo ay katulad ng ating backyard garden. Ganon din kasi sa buhay ko. Mayroon tayong mga itinanim na hindi natin napakinabangan, pero marami tayong hindi itinanim pero napapakinabangan na.
Ganyan po sa buhay ng tao, magtanim lamang tayo ng magtanim ng magaganda. Katulad tong mga okrang ito. Ito po ay talagang minahal natin, pinili natin ang kanyang pwesto na ito, napakaganda ng pwesto niya. At ngayon nga ay bumubunga na sapagkat ito'y dinidiligan natin at kasama ng iba pang mga okra sa gilid ng bakod. Dinidiligan natin ng mataba, pinili natin ang lupa at ngayon sobrang napapakinabangan na ang garden natin dito sa dagiliran ng ating terrace. At pupunta naman tayo sa likod ng bahay. Ito po kung inyo pong mapapansin ay iba't iba rin ang tanim natin dito sa likod ng bahay. Ayan po. At ito po yung mga bagong develop po natin ngayon. Yan po ang pinakalast. At yan po ang gate natin sa likod. Kung ikaw ngayon ay dumaan sa mga pagsubok, isara mo ang pinto ng dating kalagayan mo at buksan mo ang panibagong pinto. Yung dati ay iwanan mo na yung dating chapter ng buhay mo at pag-aralan mo kung ano ang mas maganda ngayon. Alam ko, nakapatid ko, na hindi tayo magpanglaya. Kasi ako po'y mula pagkabatay nakaranas na ng mga pagsubok. Hanggang tayo nag-aral, iba't iba yung pinagdaanan natin. Na-permanent tayo sa DepEd, nag-resign, nagturo sa Macau, at ito ngayon, ibang journey na naman. At ang dami ko ng pinagdaanan within 3 years, 2021 hanggang 2020. At kung titingnan nyo, palpak, nalugi tayo sa ating manukan. Kung sa iba, lugi yun dahil naubos yung puhunan nating 100,000 o higit pa sa pagmamanukan. Pero hindi pa rin ako tumitigil. Ganon din yung ating mga baka na paalaga sa bundok, naubos na. Nakadisgrasya pa tayo. Idinimanda or yung ating pagbibinta ng baka, nagkaroon pa tayo ng problema. Pero lahat yun ay bahagi lang ng buhay ko. At ngayon ay lumalaban ako. Nagtayo tayo ng channel mo to mula sa kawalan. 1-man channel po ito. Pero alam ko na ikaw na nanonood ngayon ay may mapupulot ka sa akin. Kaya nga ako'y lubos na nag-share. Kasi alam ko, kailangan mo ang video nito. Kailangan mo tingnan ang buhay mo na talagang normal yung dinadaanan mo ngayon. Sapagkat ako'y naniniwala. Eto, ako nakatayo ngayon dito sa aming bakuran. Walang-wala. Ibig sabihin, hindi katulad dati na nakahanap tayo ng panghulog sa container. Pero sa wala. At sa iba, ito'y katawa-tawa. Pero sa akin, lahat yun ay bahagi na lamang ng buhay ko. At pinagpapasalamat ko ngayon. Tingnan mo ang aking kamay. Ito ay madumi. Ako po'y nagkakamali rin, nagkakasala din. Pero itong dumi ito ay simbolo ng aking pagsisikap. Simbolo na gusto kong umahon sa kahirapan sa pamagitan ng pagsisikap ng aking kamay. Itong kamay ko na ito ay gagamitin ko kasama ng aking isip upang lalong mapaunlad ang aking buhay. Isang paraan para mapaunlad ko ang buhay namin, ng aking pamilya, ay pagandahin ng tuluyan itong aming bakuran. Hindi ako titigil hanggat hindi ko pa naabot ang pinakamagandang bakuran. At nakita ko na yung development. At kung susundan mo ang mga vlog ko mula January hanggang Abril, ngayong April 26, ay makikita mo doon yung development ng aming bakuran. At marami pa akong pagdadaanan. Hindi pa maganda talaga ng tuluyan ng aming bakuran. Pero nandun tayo sa process. Sapagkat ang buhay ay nasa process. Ikaw din, kung gagawin mo ang backyard garden, hindi mo agad makukuha yan ng biglaan. Maliban lang kung may pera ka ng pambili ng magaganda. Pero useless din yun kapag binili mo, hindi mo masyadong ma-appreciate. Hindi katulad ng ginagawa ko, na talagang nagsimula ako sa basurang ginamit dito sa aming mga bakuran. Yung mga walang kwenta na, ayun ang ating mga ginamit upang ating pagtamnan. At pinaka-konklusyon ng ating pong isinishare ngayon sa oras na ito. Nais ko po na-encourage kita na sa buhay natin ito, tiyak mayroong tag-araw, may tag-ulan katulad ng nangyayari ngayon sa aming barangay. Kanina lang ay bumuhos ang malakas na ulan. At yun ay simbolo ng pagpapala. Kaya nga sinamantala natin, pinaganda ulit natin ang ating garden. Nag-cultivate tayo, dinagdagan ulit natin ang patag. Dahil yun nga po ang matagal na nating hinihintay. Ang blessing ay kusang dumarating sa mga taong handang tanggapin ang pagpapala na para sa atin. Kung wala tayong itinanim, walang naghihintay ng pagpapala ng Diyos. Pero dahil marami po tayong itinanim na iba't ibang mga gulay prutas, pagkaman yung iba ay nagkamatayan na, nawala na, pero mayroon pa rin nagsisimula. Ganyan na ganyan sa buhay ng tao. Marami tayong ginagawang mabuti, marami tayong natulungan, marami tayong in-inspire. Pero yung iba ay nababaliwan. Okay lang. Basta mahalaga, kahit isa o dalawa o tatlo o apat, ay mayroon tayong ma-inspire
katulad ng channel mo to. Sa dinami-dami ng ating video na ni-upload na sa channel mo, almost around 200 videos. Kung may isa o dalawa na na-inspire na katulad ng mga nagko-comment, isang malaking achievement na yun. Bagaman hindi pa po tayo namonetize, pero ako'y naniniwala, the more na tayo nag-share at maraming nai-inspire, the more din na ito'y makikilala at lalago ang channel mo to sapagkat ito'y inilaan, hindi para sa akin lamang, kundi para sa ating lahat. Opo, ang unang-unang mag-benefits nito ay ako sapagkat ginagawa ko ito upang lalo akong ma-inspire. Dahil mahirap mang-inspire ng tao kung ako mismo ay hindi inspirado. Kaya ang inuuna ko na ayusin kung ano ang dapat ayusin sa buhay ko. Siyempre, unahin natin ang ating pamilya, pagkatapos ano yung magagawa natin sa ating pamilya. Kaya nga po, inaayos natin ang ating bakuran sapagkat dito tayo nakatira. At pagkatapos noon, aayusin natin ang iba pang mga bagay. Yung ating barangay ay tumutulong din tayo. Dahil alam ko, sa lahat ng ating ginagawang mabuti, babalik na higit pa sa Christian kung naginawa natin. Sapagkat, ang ating ginagawang mabuti, may karampatang mabuti rin para sa atin. Nawa, na-inspire ka sa special edition nito ng ating 5th month ng channel mo to. Maraming salamat, kasabot.